Meron ba sinabi si Kristo na siya ay Diyos? Wala naman po ah. Mismo siya nagsabi na sambahin ang tunay na Diyos, ang Ama. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon tayong muling mabuting pagkakataon sa gabing ito, sa oras na ito, anuman po kaming oras nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anumang paraan po ninyo kami napapakinggan, anong lengguwahe at anuman pong bansa kayo naroroon. Ngayong araw po na ito ay kasama natin ang kapatid na Eli Soriano para po sa pagpapatuloy ng ating pong Bible Study, ang ating Worldwide Bible Study. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon. Anumang oras sa inyo ngayon dyan sa kinaroroonan ninyo. Salamat po at meron tayong ganitong pagkakataong muli para mag-usap ukol sa Biblia. Ipagpapatuloy po natin ang ating Bible study ngayon. Meron daw nagsasabing mahigit na 1,000 ang mali sa Biblia. No? Ibig sabihin, mayroong mga salitang mali sa Biblia, yung mga kritiko ng Biblia. Aalamin po natin ngayon yan, pagkatapos nating mapatunayan na ang Biblia ay isang aklat na walang pwedeng ibang panggalingan kundi ang Diyos. Isang person na umiiral, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun po ang pwede nating maikonklusyon sa mga sulat na nasa Biblia. Ang nagsalita, ang nagfortel, ang nagpaunang sabi, ang nagdeklara ng mangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan, walang iba kundi ang Diyos. Basahin uli natin, kapatid na Daniel, yung 46:9 ng Isayas. Ang sabi po ng Biblia ganito, pakinggan nyo. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Nagsasalita po ay ang amang Panginoong Diyos na Ama, na wala ang wikang gaya ko. Sabi niya, ako'y Diyos, walang gaya ko. Walang gaya sa anong paraan. Walang gaya, walang kapareho sa anumang paraan. Na anong paraan yon? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito ginagamit para sabihin si Kristo ay tao. Bunga lang yon ang hindi nila pagkaunawa dahil sa kapangahasan nila. Ang nakasulat po sa Biblia, sa versikulo 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Doon sila nagbabank doon. Walang iba liban sa akin. Kaya lahat na hindi na Diyos. Kaya si Kristo automatically tao na sa kanilang pakahulugan dito. Walang iba liban sa akin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Doon nag-uumpise ang talata eh. Alalahanin nyo yung mga dating bagay. Yung mga nakaraan, yung mga pasado, sabi sa Israel. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. No? Nung mga nakaraan, alalahanin nyo yun. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Walang gaya niya saan? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula.
ang tanging Diyos na mayroong kapasidad na magpahayag ng wakas na mula sa pasimula, ay siya lang. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin, gagamitin natin ito para sabihin tao si Kristo. No? Kasi, ang kausap dito, Israelita. Kaya sabi sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang mga dating bagay ng una. Kasi nung una naman, hindi pa naman ipinahahayag ng Ama yung kanyang anak na kagaya nung magkatawan tao ang ating Panginoon Kristo. Hindi pa ini-introduce yun. Kaya nga nung i-introduce na bagaman nakalagay na sa hula, magkakaroon ng anak ng Diyos na lilitaw sa Bethlehem, hindi rin natanggap ng mga tao Hindi rin nila natanggap kasi marami sa kanila hindi aware na mayroong anak ng Diyos. Hanggang ngayon yung mga nagpapanggap na Israelita dito sa Brazil, mga Israelita raw sila nakarating dito, di sila naniniwalang may anak ang Diyos. Kaya nung basahin ko di kasi naniniwala sa bagong tipan, ang pinapaniwalaan lang niyang mga Judaismo ngayon yung mga aklat ng matandang tipan. Sabi ko doon sa pastor na kausap ko, kung mabasa ko sa'yo, sa lumang tipan, may anak ang Diyos. Nung mabasa ko, sabi, hindi kasi Kristo yan. Iba ikang persona yan. Ibang persona. Sino yan? Sino yan kung hindi si Kristo yan? Wala namang masabi. Ang sagot lang, ibang persona raw yun. Pero napatunayan ko, miski sa matandang tipan pa, ibinabalita ng may anak ang Diyos. Pero hindi pa nga ipinahahayag sa laman. Kaya nga, nung una sa Israel, hindi naman nai-introduce sa kanila na mayroong anak ang Diyos na sa laman na kaya nung makita nila si Kristo na nasa laman, nagkatawan tao, hindi nila matanggap Di ba itong karpintero, ito yung anak ni Maria, etc. Hindi nila matanggap si Kristo yung anak ng Diyos na nasa hula na hindi nila naiintindihan, ipinauna ng salita. Kaya nung una sa Israel, ang nakikilala nila talaga, isang Diyos, ang Ama, walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, sabi niya nung una sa Israel, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Siya lang ang may capacity, miski ang Panginoon Kristo, hindi nakikialam upang sabihin ang wakas ng, halimbawa pagdating ko halimbawa, tinanong siya ng mga apostol, kailan ka ba paparito? Ang sabi niya, tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kasi alam ni Kristo na ang Diyos ang nagpapasya kung ano ang magiging wakas. Ang Diyos ang nagpapasya nun. Hindi nakikialam si Kristo na pangahasan niya na yung desisyon ng Ama kung kailan bang oras o ano bang araw siya babalik, alam ng Panginoon babalik siya Bago pa siya pumanik sa langit, sabi niya, babalik ako. Muling paririto ako, sabi niya doon sa 14 ng Juan. Pero nung tanungin siya kung anong panahon yon, sabi niya, pagka oras at araw, walang nakakaalam, ang Ama lang, kahit ang anak, hindi alam yon. Sa anong sintido? Doon sa 1:6 hanggang 7 ng Gawa, pakinggan nyo nakasulat. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon
na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang deklarasyon ni Kristo sa mga apostol, hindi ukol sa inyo yung makaalam ng panahon, bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang Ama lamang ang nagpapasya sa panahon. Kaya sabi niya, walang gaya ko na nagsasaysay ng wakas mula sa pasimula. Walang nagdi-decide, walang nakakaalam ng pagpapasya sa panahon. Sabi ni Kristo, itinakdaya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya nga, pati oras at araw ng paghuhukom, hindi niya sinagot sa mga apostol, kundi sabi niya, walang makakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Doon sa sentido na yon, sinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias, walang iba liban sa akin, walang kagaya ko, na, ang ganda sa versikulo 10, andun yung punto na saan walang kagaya ang Ama, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang Ama lang ang nagpapasya ng wakas mula sa pasimula, sabi niya. Walang kagaya ng Ama na may kapangyarihang magpasya kung ano ang wakas mula sa pasimula. Doon sa punto na yon, sabi ng Ama, walang gaya ko na kaya yung salita na nagpapahayag. Kadugtong yung versikulo 10, na walang Diyos liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang ginagawa ng putulin yung 9, hindi na itutuloy sa 10. No? Ako'y Diyos, walang gaya ko, walang iba liban sa akin. Kaya si Kristo, tao. Kahit tignan mo sa panahunan, hindi pa naman ipinakikilala ng Ama yung kanyang anak nung hindi pa nagkakatawan tao. May mga hula, pero hindi pa pinakikilala na yung anak, yung kabuuan ng anak, kung paano ba yun, ang kalagayan ng anak, hindi pa pinapakilala noon. Ang katunayan, ang Panginoong Hesukristo lang ang nagpakilala sa kanyang sarili at ang Ama. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 11, versikulo 27. Ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ang pagpapakilalang buo tungkol sa anak at sa Ama, ang Panginoon Kristo lang ang nagpakilalang buo. Kaya hindi malalaman talaga ng Israel ang kabuuan ng Kristo at saka ng Diyos. Kasi siya ang may sabi, sino man hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Sino man hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya nung dumating siya sa lupa, ipinahayag niya sa mga apostol ang ukol sa Ama at ang ukol sa kanyang sarili. Kaya yung nasa Isaias 46:9, kanjis, para interpretasyonan mo na si Kristo'y tao dahil doon, hindi mo nakukuha yung teksto at saka yung konteksto. Ang nasa teksto kasi, walang gaya ko, sabi ng Diyos, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kasi hindi pa noon ipinakikilala ganap yung anak ng Diyos at saka yung amang Diyos. Ang nagpapakilala lang ng kaganapan na impormasyon para makilala ng sino man ang Ama at makilala rin ang anak ay ang ating Panginoon Kristo. Napakaliwanag ng 11 ng Mateo.
Sino man di nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya nung dalhin na sa lupa, nangangaral na ang Kristo, ipinahayag ng Diyos na yung kanyang anak ay Diyos. Nung dalhin sa lupa ang Panginoon Kristo, suguin na, sabi ng tungkol sa anak ay sinabi, sabi sa 1:8 ng Ebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ayan, tungkol sa anak, sinasabi ng ama. Ang ama nagsabi, ang iyong luklukan o Diyos magpakailanman. Ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kaya lang, ang diferensya, na-misinterpret na naman. Ang nilagay nila, hindi mali kayan sali ng iyong luklukan o Diyos. Ang ginawa nila, ang iyong luklukan ay Diyos. Si Kristo raw nakalukluk sa Diyos. Mali. Si Kristo nakalukluk sa kanan ng Diyos, hindi sa mismong Diyos. Napakabastos naman ang pagkakilala ng iba na Kristo lulukluk. Ang luluklukan mismo ang Diyos. Kasi ang ginawa nila sa translation ang luklukan daw ng Panginoon Kristo na tinutukoy na Diyos, ang Diyos, mali Ang Diyos ang nagsabi kay Kristo, ang Ama, tungkol sa anak ay sinasabi. Ang nagsasalita ang Ama Mag-uumpisa yan sa 1:4 Sabi doon sa 1:4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. Ang nagsasalita rito yung ama Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. 6. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Diyos pa rin na nagsasabi nun na sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Tungkol sa mga anghel naman, sa 7, sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, si Pablo nagsalita rito tungkol sa anak, ang sabi ng Ama, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Yung anak, ayon sa Ama, ay Diyos. Binigyan niya ng luklukan yung kanyang anak, na ang tawag niya, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Hindi niya sinabi, ang luklukan mo ako. Walang ganon sinabi ang Ama. Sabi ng Ama, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman. Kahit tignan mo sa English, and unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. Kahit tignan mo sa Greek, sa manuscripts ng Greek, ang nakalagay doon, and unto the Son, he said, thy throne, O God, is forever and ever. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang luklukan kasi ni Kristo talaga, hindi siya yung ang Ama, hindi. Naghanda ang Diyos ng luklukan para kay Kristo. Sabi ng Ama sa kanya, 111. Tinan ninyo ang pahayag ni David, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Merong inihandang lugar ang Ama para sa anak. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sabi ni David, dalawa ang Panginoon niya Yung Panginoon na nagsasabi, dun sa isang Panginoon, sabi, umupo ka sa aking kanan. Merong inihandang luklukan o upuan ang Ama para sa kanyang anak. Hindi siya ang luluklukan, sa kanan niya. Iba yung luklukan mo ang Diyos kaysa lumukluk ka sa kanan ng Diyos. Tingnan niyo ang nakasulat sa Ebreo 8:1.
Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Yan, si Kristo, dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Napakaraing talata para patunayan yan na siya nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi siya nakalukluk sa Ama na para sabihin, ang tinutukoy ay kan Diyos, ay yung luklukan ay yung Diyos. Kaya, ang iyong luklukan ay Diyos. Yung gusto nilang palitawin, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi ganun. Napaka-untoward yun Tao pala si Kristo, tapos luluklukan ang Diyos. Ano ba yun? Tao, tapos paluluklukin mo sa Diyos. Napakawalang modo naman nun. Tao lulukluk sa Diyos. Walang modo lalabas hindi, kasi binabago nila yung talagang nasa, miski sa Greek manuscript, Thy throne, O God, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Si Kristo lang ang ipinaghanda ng Diyos ng luklukan magpakailanman. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Mula pa kay David hanggang sa walang hanggan, may luklukan o poder ang Panginoon Kristo.